Hi guys, tapos na tayo sa kusina. Nakakain ng ating mga guest. So ito si Didi ay busy na sa cutting ng grass. Hello Didi. Sipag ni Didi. Naglalaba ako guys. Sipag ni Didi. Naglalaba ako guys. Ayan, thank you. Mag-sweater ako kasi ang init. Laba ako. Ayan, samahan niyo akong maglaba. Maglaba. Gamit kong chlorine guys ay panglinis ng toilet kasi walang Clorox. Ajur. We need to brush the inside also with a small toothbrush. It's there, oh. It's there in the like window edge. Behind that one. Oh, you're recording me. You, me, and Didi. Kaso tsaka kaja, Didi? Bili lang. Ang kanyang kaja ay tinapay with peanut butter, saging, at milk tea. Siya? Yan siya? Ano Didi? Ano? I quickly told the bully to leave him alone, but he just laughed and thought I was joking. So I warned the bully. $75,000 a second. Wait, what? That's not even a secret brain rot. Dude. I know, but up until that's one of the first two secret brain rots. And the best one was the most total Ritos, which made 500K. And it was still the best brain rot all the way until update 4, which came out at 2. This is when the Grande combination came. This brain rot made 10 million a second. Hey, how have you ever seen? Hello sa inyong lahat. Kumusta kayo? Hi guys. Gusto ko lang i-address yung may mga nag-comment sa last vlog ko about kay mother-in-law. Na-disappoint sila the way ako nakipag-usap sa aking asawa. Pasensya na po. Pasensya na sa ugali ko. Inaamin ko guys. May ugali talaga ako. Hindi ako perfecto guys. Pero day by day tinatry kong mabuhay, tinatry kong mag-go with the flow sa buhay, tinatry kong maging positive, tinatry kong maging masaya, tinatry kong magmapagod, tinatry kong wag ma-discourage, kasi sasabihin na naman ng iba, pinasok mo yan, ganyan. Minsan mahirap yun ang mahirap talaga mag-share din minsan no sa vlog kasi
ganyan. May nadi-disappoint talaga, may siguro nasasaktan, may yung iba malala nang babash pa. Alam mo naman perfect, kayo na perfect. Athena, sino pa yung isa, Razad, mga dami account. Hindi ko kayo ibablock. Sige, manood lang kayo dyan at mangbash. Sa mga maayos na nag-comment, maraming salamat. Pasensya na po sa aking ugali. Hindi ako sweet, guys. Hindi ako yung, alam nyo yun, hindi ako yung hindi ako magaling mag-comfort, hindi ako magaling mag-advise, pero tinatry ko at least in other ways na masuportahan itong aking brother-in-law at si Santosh sa ganitong sitwasyon. Kasi yung mga anak na babae malalayo, guys. So kami lang talaga dito, 3. So andito ako, guys, sinusuportahan ko sila dito sa business. Busy kami ni Subash. Kasi Santosh siya nagbabantay doon. Sasabihin niya sa akin, punta ka dito kahit 3 hours lang, gusto ko magpahinga. Sabi ko, no problem, pupunta ako dyan. Si Subash ayaw. So hindi sila guys, coincide sa mga desisyon nila sa buhay. Si Subash gusto niya dito ako. So sabi ko, you go. Ayaw niya kasi nga may guest pa guys sa room. So sabi niya, mamayang gabi siya pupunta. Mahirap din kasi pag may Friday kahapon, ngayon ay Sabado, busy, guys. So hindi talaga basta pwedeng akong umalis. So either sa amin ni Subash, kailangan namin dalawa dito magtulungan. Mahirap pag mag-isa. Kasi nga 'di ba walang mag-a-assist. Alam niyo, tinatry ko naman, nakikita niyo naman siguro. Busy din ako dito. Hindi naman ako yung pabayaan lang din si Subash na na mag-solo dito sa trabaho niya. And then ilang araw na din akong guys, walang pahinga buong araw. Masakit na nga ang operasyon ko eh. Masakit kahapon, sumakit yung operasyon ko bandang hapon. Kasi naghahatid si Subash minsan ng pagkain doon sa ospital. So wala akong tulog. Kahit andito siya, wala akong pahinga sa buong araw. Kasi salitan kami. Ako matagal ako magising, tapos siya natutulog nagnanap siya sa hapon. Kahapon, busy, guys, sabi ko, hindi ko kaya. Sumasakit ang aking ang tiyan ko, ramdam ko. Matagal ko nang hindi naramdaman yung sakit sa aking tiyan. Kahapon ulit. Pero pag pinapahinga ko siya, umu-okay siya, guys. So pag continuous ang trabaho ko, tapos yung nakatayo sa kusina, kilos-kilos laba, ganun, hugas doon sa kusina ng pakonti-konti yung kailangan namin. So pag continuous yun ng buong araw nang hindi ako nakakahiga or nakakatulog, kahit higa man lang, yung guys, sumasakit yung tiyan ko, ramdam ko talaga sa loob. So ayun, hindi kami close ni mother-in-law, guys. Hindi ako makikipag sa inyo, makikipag-plastika na magpe-pretend akong mabait ako sa mother-in-law ko, pero andito ako, ginagawa ko yung part ko. Hindi ko alam, kung hindi sapat yung para sa inyo, para sa akin sapat na yun. So nasa sa inyo kung ano ang magiging tingin nyo sa akin. Pero para sa akin, ginagawa ko na ang lahat ng makakaya ko, yun lang. Hindi na ako go beyond sa kaya kong gawin para kay mother-in-law. Para sa asawa ko, andito lang ako, guys. Andito lang ako sa likod niya. Suportahan ko siya. Okay naman kami ng mga bata. Mga bata lang ang focus ko. Ano naman ang magagawa ko, di ba?
Si mother-in-law guys ay malala. So, ang bumubuhay sa kanya ngayon ay yung machine na binibigyan siya ng carbon dioxide kasi hindi na daw nagpo-produce ang kanyang lungs ng CO2. And then yung likod niya, hindi ko alam kung ano ang problema. Kasi pag tinatanong ko si Santos, hindi rin niya alam. Sinasabi lang niya na too much problem. So, hindi na ako nagtatanong further. And then, sabi ko, hanggang kailan? Hanggang kailan ganyan? Sabi niya, we'll see. So, hindi ko alam kung kailan siya makakalabas. Sana. Ayun lang guys. Sana umukay pa din si Bienan. Si Mil. Hindi lang naman sila ang stress. Ako din. Kasi syempre pag stress ang asawa ko, stress din ako. At kami ng mga bata, apektado din. Mali lang yung shinare ko sa inyo. Ang convo namin ni Santos. Guys, hindi nga nagalit si Santos eh. Tapos yung basher nagagalit. Kakaloka. Hindi naman tayo perfect eh. Nagkakamali din tayo. Tsaka, hindi ko alam guys. Ganito ako. Hindi ako hindi ako sweet. Hindi ako pala comfort sa asawa ko. Pero pag nagkasakit naman siya, inaalagaan ko naman siya eh. Wala namang problema eh. Pero pag si mother-in-law, hindi ako sanay. Hindi ko alam. Ayun lang guys, ang aking gustong i-share sa inyo. Pasensya na po sa mga na-disappoint, aking mga followers. And then sa basher ko na sinabihan akong bastos. Thank you. And maraming salamat po sa lahat ng mga nag-advise. Yung mga comment na alam nyo yun, may matututunan ka, may magpaparealize sa'yo. Instead of insultuhin ka ba na dumagdag lang sa stress. Kala mo naman pag perfect ka na basher pag perfect ka na basher, saka ka mang sa akin. Halika dito, samahan mo ako dito, tayong dalawa. Tingnan natin kung tatagal ka. I think ang makukuha ko na lesson sa last na vlog ko is yung mga advices nyo, which is tumatak po sa isip at puso ko kung ano ako, kung sino ako, kung anong klase akong pagkatao, kung anong klase akong asawa sa aking asawa kay Santos. Si Santos na super bait, and alam ko na deserve niyang suportahan. So I'll try my best guys, I'll try my best. And then ayun, from now on I'll try my best, much better kaysa sa mga ginagawa ko ngayon. I know feeling ko enough na yung mga ginagawa ko ngayon, but I'm wrong. Mali ako. So thank you sa inyong lahat. Nalungkot naman ako. Nalungkot ako, na-absorb ko yung mga mga na-disappoint. Pasensya na po. And then ayun, tao lang, but again, as I've said, I'm trying my best.
and I'll try harder. So ayun, pasensya and thank you, maraming salamat po. Ayun lang. Bye.